Kilat News Updates. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang 3 at 28 ang sugatan sa banggaan ng 2 commuter trains sa Indonesia ngayong araw ng Biyernes, January 5. Nangyari ang aksidente malapit sa Bandung, ang kapitolyo ng West Java, nang magkabanggaan ng tren mula sa Surabaya at isang commuter train. Kabilang sa mga nasawi ay 3 tauhan ng tren, ang driver at assistant nito sa commuter train at isang steward sa express train, ayon sa tagapagsalita ng pulisya sa West Java. 478 na mga pasahero ang bilang ng sakay ng 2 tren noong nangyari ang aksidente. Tiniyak naman ang investigasyon ng train operator na PT Kai, ang provincial government at transport safety officials upang alamin ang mga pangyayari nagdulot sa trahedya at malaman ang dahilan nito. Walang basehan ng 50 pesos na pasahe sa mga pampublikong sasakyan, ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Kasabay ito ng usapin sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP at deadline ng consolidation noong December 31. Dinagdag pa ng LTFRB na ang basehan ng fare increase petitions ay laging on-bank deliberation, ang presyo ng krudo, kasama ang opinyon ng National Economic Development Authority o NEDA sa epekto nito sa mga mananakay. Samantala, sa mga nag-consolidate nationwide as of today, January 5, umabot na sa 76% o 145,721 units. Sa bilang na ito, ang UV Express ay umabot sa 82% at sa PUJ naman ay 73.96%. Ipinaliwanag at nilinaw ni LTFRB Executive Director Attorney Robert Peig ang mga maaaring pumasada matapos ang December 31 consolidation deadline. Prior to December 31 po kasi nabigyan po sila ng provisional authority. And on that basis, yung authority po nila, bibigyan lang po sila ng permit hanggang January 31 with the qualification na kailangan pong currently registered po sila. Opo. Ngayon, kung gusto pa po nilang ma-register, hindi na rin po sila papayagan magpa-confirm. Ang ano po ba ang ibig sabihin ng magpa-confirm? Mayroong requirement ng confirmation ng LTFRB na ibibigay po sa LTO para yung po yung basis po ng LTO na i-register kita na public utility vehicle. Pero kung hindi po kayo nag-consolidate, hindi na po kayo bibigyan ng confirmation, so hindi ka na rin po marerehistro as public utility vehicle. Arestado ang isang lalaki na nag-bomb joke habang nasa misa sa unang Biyernes sa Quiapo Church ilang araw bago ang Traslasyon 2024. Ayon sa mga pulis, bumubulong ito sa mga nagsisimba at nagsasabing may pasasabugin siyang bomba. Kinilala ang lalaki na si Dennis Garcia Espejo, 42 years old. Nasa kustodiya na ng pulisya si Espejo at sasampahan ng kasong paglabag sa Presidential Decree 1727 or the Anti-Bomb Joke Law na may parusang hindi hihigit sa 5 taong pagkakakulong at multang aabot ng 40,000 pesos. Samantala, magpapatupad ng no-fly zone, drone zone at no-sail zone ang PNP sa nasasakupan ng Quirino Grandstand at Quiapo Church para sa pista ng Itim na Nazareno simula January 7 hanggang January 10, 2024. Pinaalalahanan naman ng mga makikiisa sa prosesyon na sumunod sa mga alituntunin ng Quiapo Church at ng pamunuan ng lungsod ng Maynila para sa maayos, mapayapa at ligtas na traslasyon ngayong taon. Mahigit 100 sunog ang naganap sa buong bansa sa pagitan ng December 31, 2023 at January 1, 2024 lamang o pagsalubong sa bagong taon, ayon sa datos ng Fire Arson Investigation Division of the Bureau of Fire Protection o BFP na nakuha ng Philippine Daily Inquirer. Ang 115 na sunog nationwide ay 67% na mas mataas sa 69 fires sa kaparehong panahon noong 2023 at 95% na mas mataas naman sa 59 fires noong 2022. Sa mga sunog na iniulat, 78 ay structural habang 27 ay non-structural areas gaya ng electrical posts at vacant lots. Ang total damage ay tinatayang may halagang 262 million pesos.
Dagdag pa ng BFP, 27 sa 150 na mga sunog ay sa Metro Manila. Sa mga sunog na ito, may nasawing 2 tao at nakasugat sa 3 iba pa. Ang pinakakaraniwang dahilan sa pagsalubong sa 2024 ay smoking-related fires. Sa 2022-2023 ay ignition by fireworks o pyrotechnics explosion ang dahilan. At sa 2021-2022 naman ay electrical ignition caused by arcing and loose connections. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.